ay yumukot manalangin. Mahal naming Amang nasa langit, salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Pinupuri po namin kahit pinasasalamatan, Lord. Sa bawat bahagi ng aming pagtitipon ngayon, ito po'y inaalay namin sa iyo. Maging sa pag-aaral po ng iyong banal na salita, kinikilala po namin. We acknowledge your Holy Spirit as our true, genuine, real teacher, na siya lamang ang makakapagbigay ng totoong kahulugan ng salita mo, O God, sapagkat ito'y galing po sa inyo, Panginoon, and only you, Father God, ay kayo po Amen. ang may tunay na mensahe nais na ipaabot sa amin. And so through the Holy Spirit, Father God, as your vessel, Amen. I pray, Panginoon, maging ako po ay gabayan, turuan po ng Santong Espiritu, at kami pong lahat ay matuto, Panginoon, sapagkat lahat kami ay yung disipulo na nais pong matuto sa iyong salita upang ito'y Amen. aming maisa pamuhay. And so, Holy Spirit, welcome in our midst tonight. We honor you, we magnify your wonderful name, we acknowledge your presence in our midst. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. So nakita niyo po, no, the sustaining grace of God, at ang nilagay ko po rito na key verse, and the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them, no? Clothed them, no? So mamaya po makikita po natin ano ang kahulugan nito, no? So pasisimulan ko po ito sa Book of Genesis, ang pinakaunang aklat ng Biblia, magmumula sa Old Testament, sapagkat ang ibig sabihin ng Genesis ay beginnings or origin, mga pasimula o ang pinagmulan. So sa Genesis po, no, sa chapter 1 pa lamang, no, makikita na po natin dito na ang sabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. So it talks about creation. Kaya nandyan po ang mundo na nakikita niyo po, no? Hinango ko na lang po ito sa Google, no? Spherical, no? Ang shape po ng mundo, pero nang likhain ito ng Panginoon, when God created the heavens and the earth, it took him 6 days. Yun pong sabi ng Biblia, no? Wala namang mahirap sa Panginoon. At ang Genesis po ay it is the story of God's purpose and plan for His creation. Ito po ang plano ng Diyos. Ito po ang kwento dito. Historical po siya. Kung anong layunin at ang plan ng Diyos sa kanyang mga nilikha, kasama po tayo. And also, it sets the stage for the entire Bible. So kung babasahin niyo po ang buong Biblia, no, ang pasimulang aklat ay ang Genesis, which is written by Moses. Nang sila po ay nasa wilderness, no, nung pag nabasa natin ang kwento ni na Moses, nandiyan na sila sa Book of Exodus, no? Diyan po, no? Pero yun pong panahong ding sinusulat ni Moses ang Book of Genesis. That's why he is the author of the Book of Genesis. At the same time, pag binasa po natin ang Book of Genesis o ang aklat ng Genesis, ay makikita po natin ang pagkapersona, no? When I say persona, hindi not necessarily tao, but the character, the essence, and nature or kalikasan po ng Diyos as creator, bilang manlilikha, as sustainer. Nakita niyo po dyan, in-emphasize ko po, no, ang sustainer, because the title of our topic today is the sustaining grace of God. So dito po sa Genesis, makita po natin, God is the sustainer, no? Siya na ang umaalalay, taga-alalay, no? Siya na rin ang kapag parang gusto ng mahalos hindi matapos-tapos ang isang bagay o mukhang hindi na yata matutuloy ang isang bagay, yet kapag sinabi ng Diyos, He will sustain it, ano man ang mangyari, ito'y mangyayari sapagkat aalalay, nagbabantay ang Ah, Diyos, no? And also in the book of Genesis, we can see that ah, God is also the judge, no? Sa book of Genesis, no? And not only that, no? As Redeemer. So magfo-focus po tayo sa term na sustainer or pag-alalay ng Diyos, eh, no? Amen. So, dyan po, no? Hindi, gumagawa lang po ako ng pundasyon, no? So, dito po sa Genesis, no? Magsimula tayo kay Adam and Eve. Paano natin nakita ang sustaining grace of God? Paano natin nakita yung pag
pag-alalay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kahabagan, ng kanyang grasya, no? Ang sabi po sa Genesis 1:26-27, ito po yung nilikha muna ang tao. Ang sabi po ng Diyos, no? Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God, sabi po sa verse 27 ng Genesis 1, God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So dito po ano makikita natin, no, sa Tagalog, no? Pagkatapos sinabi ng Diyos, bakit sinabing pagkatapos? Sapagkat nasa 6th day na po ang Diyos dito. So yung first 5 days, nandyan na po yung light, nandyan na po yung stars, nandyan na po yung mga animals, yung sa mga waters, sa fish, no? Nandyan na po lahat. Pero sa pang-anim na araw, dito po kinreate ang tao, no? Si Adan, no? Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. So, as a rule, general rule, ang tao ang pinamamahalaan ng Panginoon sa lahat ng mga nilikha niya, even the animals. Kaya pati tao, no, ang taong nagbigay ng pangalan sa mga hayop. Nilalang ng Diyos ang tao, no, ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So when you read Genesis chapter 1, this is the summary, pinaka-summary po ng creation, no? Pero po sa chapter 2, dito po makikita natin iba siya, details siya. So chapter 1 of Genesis, the summary, no, details of pero when it comes sa creation of man, sa chapter 2 po, doon nagdetalye ang Diyos, no? So ngayon po, yan ang creation dyan sa part na yan, no? Ngayon po, sa Genesis chapter 2, 15-17, ito na po yung detalyeng paglikha ng Diyos kay Adan, no? The Lord God took the man, no? And put him, nandyan na yan, no? Di nandyan na po si Adan, siya muna ang una. He took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. So nang iutos po ng Diyos itong very specific na utos na ito, very specific command na ang lahat ay pwede mong kainin, sabi niya, dito sa garden, dito sa Eden, no, sa paraiso. Siya pa lang po, wala pa rito si Eva, no po. Sabi niya, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. So wala pa dito si Eva, no? Si Adan, may inutos na po ang Diyos sa kanya, pwede mong kainin ang lahat dyan. Pero may isang hindi ka pwedeng kainin. Yun ay yung bunga ng tree, ng puno ng karunungan, ng pagkaalam ng mabuti at masama, sapagkat pag ito'y kinain mo, sabi po ng Panginoon, you will certainly die. Mamamatay ka, sabi niya. So, meron po ngayon, binigyan na po si Adan ng choice, no? May choice na si Adan. Hindi niya pwedeng sabihin, hindi ko po alam. Binigyan po siya ng instruction ng Diyos, no? Ngayon po, etong sumunod. Siyempre, hindi na natiling nag-iisa si Adan. So, God created Eve sa pamamagitan po ng pagkuha sa isang tadyang from one of the ribs of Adam, no? We know the story. And so, magkasama na sila ngayon. Now, punta po tayo ito po sa Tagalog muna, ito, wag na wag mong kakainin ang bungang yan, no? Sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Yun lang po ang Genesis 2:15. So, si Adan po muna ang kausap ng Diyos dito. Pero syempre, pagkalikha din kay Eva, magkasama na sila, ayun, minamanage na po ang paraiso. Sa chapter 3, nagkaiba na po, lumabas po ang si Satan in the form of a serpent. Alam po natin yan, no? Pumasok siya, at habang nag-iisa si Eve, while Eve was alone, the serpent was so wise and cunning, no? Scheming, binaluktot niya ang salita ng Diyos.
Tuso kasi siya, sabi niya kay Eva, totoo ba na hindi naman totoo yun eh. Ang totoo nito, sabi niya ngayon, you will not certainly die. Ang sabi ng Diyos kay Adan, pag kinain mo yan, siguradong mamamatay ka. At syempre, kahit wala nun si Eva, nang dumating si Eva, siguradong si Adan, binili niya yan kay Eva. Sinabi niya yan. Pero ang siste, chinyempohan po ng serpent that Eve was alone and he twisted the word of God. Kaya sabi niya kay Eva, you will not certainly die. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Dinagdagan po ngayon ng serpent or ni Satanas yung salita ng Diyos. Sabi niya kay Eva, may tinanim siyang maling ideya. Alam mo bang alam ng Diyos na kapag kumain ka dyan, mabubuksan na yung mga mata, magiging katulad ka ng Diyos na alam mo ang mabuti at masama. Very, very tempting yung offer. Imagine, ikaw ngayon magiging katulad mo ang Diyos, di ba? So because of that, na-deceive po si Eva, and when the woman saw that the fruit of the tree was good for food, masarap ito, sabi niya, pleasing to the eye, no? And also desirable for gaining wisdom, yung power, natukso siya. She took some and ate it. Eto pa, pagkatapos niyang kainin, she also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were open. Totoo yung sinabi, nabuksan ang mata, pero hindi sila naging katulad ng Diyos. Ito lang pong nakita nila. And they realized they were naked. Sila po ay hubot-hubad. Samantalang nung hindi pa sila kumakain, wala silang malisya. Malinis ang pag-iisip, no? Pero ito pong nangyari, they did not become like God, pero alam na nilang mabuti at masama, at dahil doon, ang nangyari, dahil nakita nilang mali ang ginawa nila, they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Mahalaga po itong sasabihin ko sa inyo, sapagkat dito po makikita natin, ayan po, no? Nang mangyari yon, tamang-tama pababa ang Diyos. Adan, Eva, Adan, saan ka? Pero siyempre alam ng Diyos where they were. And when he saw them, meron na po silang pantakip. Ang pinantakip po nila ay mga dahon. Now, meron po akong gustong sabihin sa inyo, no? Makikita po natin dito, alam nilang nagkamali sila, gumawa sila ng paraan para ilihim ang kanilang nagawa. Madalas ang tao po, here is lesson number 1. Madalas, napansin niyo po ba kapag tayo may ginagawang mali sa mga buhay natin, tatakpan natin, gagawa tayo ng paraan upang hindi ito makita ng iba, magtatago tayo. Tayo mismo ang gagawa ng paraan upang yung nagawa natin ay hindi makita ng iba. Ito po ay nangyari na noong pang unang panahon when Adam and Eve disobeyed God at alam nilang ito'y pagkakasala laban sa Diyos. Gumawa po sila ng paraan, naghanap sila ng mga dahon upang takpan ang kanilang the nakedness, no? Hindi lang yung physical na nakedness, but they knew in their hearts nagkamali sila at nagkasala sa Diyos. Ngayon po, no? Yan ang nakita natin, no? Pero dahil doon, ang kasunod noon, alam niyo po, balik po muna ako doon. Ang kasunod noon, dahil sa nangyaring yun, eto po, nagbigay po ng parusa ang Diyos, penalty, punishment. Dahil ang serpent, ang unang gumawa ng hakbang upang siya ay manukso. So, siya ang unang binigyan ng kaparusahan or sumpa. Sabi po nila, at that time, ang serpent ay may paa. Pero dahil sa ginawa niya, siya'y naisumpa na siya ay gagapang sa lupa. Ang kakainin niya ay alabok. At pangalawa, dahil si Eva
ang siyang nagpatuksong una, siya po ang pangalawang sinabihan po ng punishment ng Diyos, no? Dahil sabi, you will certainly die. Kaya po doon nagsimulang mamatay ang tao physically. At the same time, die means to be eternally separated from God. Si Eva ngayon, ang parusang isa sa kanyang parusa ay pag nanganak ang babae, siya nga si Eva at lahat ng babae ay mahihirapan sa panganganak. At si Adan na pinakahuling natukso, no? Siya ang pinakahuling sinabihan at siya naman ang may parusa. Ang sabi, bago siya makahanap ng kakainin, magtatrabaho talaga, mahihirapan siya, magpapawis muna siya. Kaya sa ating pong kapanahunan, meron bang magaan na trabaho? Wala. Papawisan ka, halos mamatay ka. It's part of the curse that was put upon man when he disobeyed God. Yan po, no? At dahil doon, hindi lamang po yon. Sila ay paaalisin po doon sa paraiso sapagkat ngayong sila po ay nagkasala at noon po hindi pa namamatay ang tao, no? Kung sila po ay hindi mamamatay dahil nung magkasala, kailangan sila mamatay. If hindi po sila nabigyan ng ganong parusa, sa ganoong kalagayan na masama sila, pag may nakain pa po silang isang uri po ng halaman, no? Yun po ay nasa Garden of Eden, hindi na po sila mamamatay. Ang magiging bunga, puro masasamang mga tao na hindi namamatay. So, grasya pa rin po ng Panginoon, yung dahil sa kanilang pagkakasala, no? May kamatayan physically, it is a sustaining grace of God. Dahil kung hindi, alam nyo po, wala na tayong kamatayan, puro tayo lahat masasama. Ito po ngayon, ito pang isang lesson number 2. Nang sila po ay paalisin, bago sila paalisin, pagkatapos pong sabihin ng Panginoon ng parusa, ang sabi po sa Genesis 3 verse 21, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Ang mag-asawa'y ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Ang tanong, bakit gumawa ang Panginoon ng garments of skin instead of leaves? Makikita po natin dito ang pagkakasunod-sunod. Nang magkasala ang tao ay gumawa ng kaparaanan upang itago ang kanyang pagkakasala. Pero makikita po natin dito, no? Sa panghuli, ang Diyos, ginawan po sila ng pantakip sa kanilang katawan, not made of leaves, but made of animal skin. This comes shortly after they had sewn fig leaves together to make coverings for themselves. The sequence is important sapagkat una, na-mention muna yung human covering na galing sa tao, and then ang sumunod, yung godly covering na galing sa Diyos. Nang ibig sabihin po, no, anuman ang gawin ng tao na takpan ang kanyang pagkakamali, katulad po ni na Adan at Eva, it will come to nothing. It is not permanent. It is just temporary. Nang sila ay aware na sila'y naked po, no? Nag-attempt po silang i-address po yung kanilang nagawang kasalanan. Hindi po sapat, no? Ang Diyos pa rin po, no? Ang Diyos pa rin ang gumawa ng kaparaanan sapagkat the leaves function as a human response to guilt. Dalas tayo po ganun. Tayo po pag nagkakasala, no? Gumagawa tayo ng paraan para solusyonan ang mga sarili nating mga kasalanan, pagkakamali, no? Lalo na kasalanan sa Diyos, gumagawa po tayo ng ating mga sariling kaparaanan, subalit ang ating ginagawang kaparaanan, it is self-made, but it will not last. The nature of the garment God provided for them, mapapansin nyo po, saan nanggagaling yung balat ng animal? Of course, sa hayop. So, bago yan makuha yung balat, kailangang may mamatay. Noon pa po, meron pong pinasisilip ang Panginoon dahil sa kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mamamatay tayo lahat, no? Mawawalay sa Diyos. But God, prophetically, binalutan sila ng animal skin sapagkat meron nang ipinapasilip ang Panginoon dito na darating ang panahon through the blood. Una, sacrificial, no? Sacrifices of animals, no?
Nandoon po yung pagtakip sa kasalanan, but we know in the final, pinakapunto ng Diyos dito, darating ang panahon, ang tunay na magbabayad ng ating mga kasalanan through the blood of that Savior, tayo pong lahat ay mababayaran ang ating mga pagkakasala. Within the broader context of Scripture, this moment anticipates ito pong sustaining grace of God, maging sa pagkakasala, na magkasala si Adan at Eva, nandoon na po yung grasya ng Panginoon. Kailangang mamatay ang tao upang hindi po siya mabuhay na hanggang wala ng kamatayan. Kung nasa fallen state po siya, magiging katulad po siya ni Lucifer. Wala na pong kamatayan, pero wala ring salvation. Kaya po, grasya pa rin ng Panginoon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan dahil mayroong solusyon ng Panginoon doon. Hallelujah! Kaya po, saan pa nakita yung God-sustaining grace? Pagkatapos po ni Adan at Eva, dumaming mga tao hanggang sa panahon ni Noah, masamang mga tao, pero ang Panginoon, etong kanyang sustaining grace, hindi niya mapayagang ang tao ay lumawak ng lumawak ang kasamaan, kailangan itong maparasahan, subalit sa mga papasok, makikinig kay Noah, papasok sila sa ark, pwede silang maligtas. There is this saving or sustaining grace pa rin ng Panginoon. Gaano man kasama ang tao, nagbigay pa rin po siya ng palugit na 120 years hanggang ipinid ng Diyos ang pinto. Only Noah and his family got saved. Ang parusa, great flood. Kay Abraham, ano po ang sustaining grace ng Panginoon? Samantalang ang mga tao noon ay idolatrous, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nagbigay po ng pangako ang Diyos kay Abraham. At ang covenant na yan, pagpapalain si Abraham at ang kanyang mga salinlahi, sa salinlahing ito ang bansang Israel, kung saan dyan manggagaling ang ating Panginoong Jesus. Nandoon yung God's sustaining grace mula pa kay Adan, nang nagsabi siya, darating ang panahon, ipapanganak ang talagang Savior upang tayong lahat ay masakop sa kaligtasan ibinibigay ng Diyos. Amen. That is God's sustaining grace, no? Kasi sa Israel naman, during their time, punong-puno sila ng pagsaway din sa Panginoon, hindi sinusunod ang Panginoon, kaya naman ang parusa sa kanila, nagiging slave po sila ng iba't ibang mga bansa. Pero ang God's sustaining grace, nagpapadala siya ng mga prophets, inutusan sila mag-sacrifice once a year ng mga animals upang ang kasalanan nila, there will be an atonement, no? Matakpan ang kanilang kasalanan hanggang dumating ang pinakapangako ng Diyos sa atin. Until Jesus came, the promised Messiah, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Amen. So makita niyo po, ano? The sustaining grace of God. Sa iba't ibang kapanahunan, umalalay po ang biyaya ng Diyos sa taong makasalanan upang sa pagkakasala ng tao na dapat ay hatulan siya ng Diyos, ang Diyos pa rin ang nagbigay ng kaparaanan upang matubos niya ang taong kanyang hahatulan. Di po ba napakabuti ng Diyos? So ano ang ginawa ng Diyos sa kasalanan ng ang Panginoong Jesus po ay siya po ay maipako sa krus at ialay ang kanyang buhay. Una po, nagkaroon po tayo ng bagong buhay. We have new life. Ang new life po na ito, we can be certain that since power is broken, ang kasalanan po ay nasira. May buhay na tayong bago na kay Kristo. Yan po ay Romans 6:23. Pangalawa po, we have new nature. Meron na po tayong bagong kalikasan. Dati po, sinful nature tayo, no? Wala po tayong kapangyarihan sa kasalanan. Magmula po na magkasala tayo, na namana natin kay Adan at kay Eva, ano po? Ang gusto po ng katawan ay gumawa ng kasalanan. Wala tayong power. Kasi yun po ang naging nature natin, sinful nature. But when Jesus came, we can see ourselves ngayon na namatay na kay Kristo, nang ipako sa krus ang Panginoon,
kasama po sa pagkapako niya sa krus ay ang ating lumang pagkatao, ang kasalanan, the power of sin in our lives na tayo rebellious, disobedient, yan po ay kasamang ipinako kay Kristo, kaya nang tanggapin po natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah! Hallelujah! Meron na po tayong ngayong choice na say no, hindi, ayoko, bago na ako kay Kristo. Si Kristo na ang aking susundin. Namatay na ako sa kasalanan. Yan po ang mga nagawa ng Diyos sa kasalanan through the death and resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Pangatlo po, we have new freedom. Malaya na tayo sa kasalanan. Hindi na tayo sa kasalanan. Noon, bihag tayo. Alipin tayo ng kasalanan, but now we have freedom. Yan po ang nagagawa ng Diyos. Nagawa ng Diyos sa kasalanan. Dinil po niya ito. Yan ang sustaining grace ng Panginoon. Dapat tayo po lahat ay nakatakda sa kapahamakan, but through God's sustaining grace, at the proper time, dumating ang manunubos who died once and for all. Amen. Namatay siya minsan lamang para sa lahat. Nakapasakop na po yung mga nauna sapagkat naniwala sila. Even Abraham, it was accounted to him righteousness sapagkat siya po ay naniwala. Amen. Now, solve na po tayo dyan. Marami sa atin. Praise God. Meron na tayong Jesus, no? Mamaya po sa mga hindi pa tumatanggap kay Lord Jesus, ililid po namin kayo sa panalangin. If you want to accept Jesus as your Lord and personal Savior, magkaroon kayo ng new life, magkaroon po kayo ng new nature, magkaroon po kayo ng new freedom, no? Ngayon may na kay Kristo na tayo, ito ang katotohanan naman sa buhay natin. What we call the marathon of life. Para tayong nasa larangan ng pagtakbo. Yan ang sinabi ni Kristo. Nasa race tayo. Race, no? Tayo'y tumatakbo dito sa lupang ito. At sa ating pagtakbo, we are not running a sprint, but it is a marathon. Ang marathon daw po, mahaba ang pagtakbo yan, no? Kaya kailangan ng stamina, malakas. Yung sprint naman, mabilis ang pagtakbo, tapos maikli lang. But the marathon of life, talaga pong hanggat hindi po tayo iuwi ng Panginoon, nakikipaglaban tayo sa buhay. May Kristo tayo. Pero ito naman po, no? Ang sabi po ng unang Pedro 5:12, ito po, sinulatan ko kayo, sabi po ng sumulat nito, sa tulong ni Silas na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at magpatotoo na ito nga ang kagandahang loob ng Diyos, manatili kayo sa pagpapalang ito. Ano itong kagandahang loob ng Diyos? Bakit kailangan silang palakasin ang loob? At bakit kailangan silang manatili sa pagpapalang ito na sinabi ni Pedro? Ano ang nangyayari sa mga unang naniwala kay Kristo noon? What was happening among the Christians when this was written, when this was taking place? Ang mga Kristiyano po noon, sila ay dumadaan ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Dahil lamang sa pagsunod nila kay Kristo. At dahil doon, upang hindi po sila panghinaan ng loob, ang sabi po ng sumulat, sinulatan ko kayo sa tulong ni Silas na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at magpatotoo na ito nga ang kagandahang loob ng Diyos. Because ang sabi po niya sa mga naunang verse, huwag niyong pagtakhan, sabi niya, kung kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay na para bang iniisip niyong kayo lang ang nahihirapan, kayo lang ang nagsasuffer as believers of Jesus. Tandaan niyo, sa buong mundo, sa lahat ng mga kapwa nyo, Kristiyano, mananampalataya, kapatid sa Panginoon, sila man ay dumadanas ng ganyang mga pagsubok, kapighatian sa buhay. So, sabi niyang ganon, huwag kayong sumuko. Kaya sinusulatan ko kayo, manatili kayo
sa pagpapalang ito na ang inyong dinaranas, sabi niyang ganon, ay bahagi yan ng plano ng Diyos. Amen? Na sa pamamagitan ng inyong mga dinaranas na pagsubok na yan, tumitibay kayo sa pananampalataya. Amen. Lumalakas ang inyong pagtitiwala sa Diyos at yan ay kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Sustaining grace. Ibig sabihin, kahit dumadaan kayo ng mga pagsubok, itong naisabihin po ng sumulat. Kahit naghihirap kayo, nandyan ang Diyos upang kayo'y palakasin. Kaya pinapalakas ko kayo para wag kayong give up. Hallelujah. Sapagkat nariyan ng Diyos para sa inyo. Now, yan po ang nangyari sa kanila sa ating mga buhay ngayon, sa application na po tayo. Paano natin ngayon maa-apply sa mga sarili natin ito bilang mga naniniwala po sa Diyos? Dahil tayo rin, kasama tayo ngayon sa marathon of life. Lahat po tayo ay nakikipaglaban dito sa buhay. Naniniwala po ba kayo? Ang iba sa inyo, sasabihin nyo, bakit nung hindi pa ako naniwala kay Kristo? Wala naman ako masyadong ganitong mga problema. Bakit yata lalong dumami ang aking mga pagsubok sa buhay nang tanggapin ko si Jesus? Baka ilan po sa inyo may nag-iisip ng ganyan, no? Hindi po kayo nag-iisa. Marami pong ganyan. This is the reality of Christian life, no? Naniniwala man tayo sa Diyos o hindi, dadaan tayo sa mga proseso, school of life, marathon of life, no? Ito po yung mga storms of life, mga pagsubok sa buhay, at kung hindi po natin babantay ng mga sarili natin, talagang give up po tayo. Give up po tayo. Kaya may tatlong bagay po akong nais pong ibahagi sa inyo. Ano yung mga tatlong bagay na pwedeng magpahina sa ating pananampalataya at mag-give up? Kung tayo po'y nasa marathon of life, no? So, paano po natin i-apply itong 1 Peter 5:12 na sinasabi ko, no? Ito po siya, no? May tatlo po, no? Sa marathon ng buhay, marami tayong hinaharap na mga pitfalls o mga patibong. Marami pong patibong sa buhay, no? Na kung minsan po, kahit na anong gawin natin, may mga patibong dyan. Hindi natin nakikita kung minsan, no? Pero, kahit ano pang pinagdadaanan mo, kapatid, ano man pinagdadaanan natin, no? Maaasahan po natin ang sustaining grace of God. Hallelujah. I say hallelujah. Inuulit ko po. Ano man ang mga patibong or pitfalls in life na pagdadaanan natin, ito po ang check. We can be assured of the sustaining grace of God. So, tatlo pong bagay ang ibibigay ko dito, no? Ito po, no, palakasin ang ating mga loob at magpatotoo, mga kapatid, na sa anumang mga pitfalls, patibong na pinagdaraanan natin, tatlo pong ibibigay ko. Ang aasahan po natin dito, ang Diyos ay aalalay sa atin, ang kanyang biyaya ay sapat upang tayo ay makapanagumpay sa ating buhay mananampalataya. Una po, ito po, no? Ito po yung sa marathon of life, temptation, tukso. Sino po rito ang aamin na kayo po ay dumadaan ng tukso? Hindi lang sa babae o sa lalaki, hindi lamang po sa tawag ng laman. Kung minsan po, tukso sa pera, tukso magsinungaling, tukso na ang temptation, anything na para mong gustong gawin ang isang bagay na kaharap sa'yo, kahit alam mo hindi ito kalooban ng Diyos, temptation po yan. Temptation na magalit, temptation na magnakaw, temptation na tumalikod na sa Panginoon, mga tukso po yan. Now, ito pong God's sustaining grace in this marathon of life. God's sustaining grace will help you to overcome temptation and avoid sin. Hindi po natin maiwasan na tayo po ay humaharap sa mga tukso. Even Jesus was tempted. Jesus na yan, anak na yan ng Diyos, no? Pero eto naman po, ang sustaining grace ng Diyos ay tutulungan tayo upang mapanagumpayan ang tukso at huwag tayong magkasala. Ang sabi po sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, when temptations come, no?
When testing comes, when challenges in life come, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Hallelujah! Amen. So tayo po, no, wala pong exempted sa atin, dumarating po ang tukso. Tuksong tumalikod sa Panginoon, tuksong mandaya, no? Minsan lalabas siya, no? Pero pag tayo po ay nakakapit sa Panginoon at tinatandaan natin ang grasya ng Panginoon ay sapat upang wag po tayong mahulog sa tukso at tayo po ay umiwas sa tukso upang makaiwas sa kasalanan sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, tapat ang Diyos. Hindi niya ipapahintulot na kayo subukin, hindi ipapahintulot ng Diyos na tayo ay mahulog sa mga tukso, maliban na tayo mismo ang bibigay sa tukso. Kaya dapat ang tukso, tinatakbuhang palayo, huwag niyong takbuhang palapit. Yung iba tumatakbong palapit sa tukso, kaya nagkakasala. Ang dapat, takbuhan ang tukso, tumakbong palayo. Bakit? Sapagkat mismo ang Diyos, pagdating ng pagsubok sa ibang translation, pagdating po ng mga bagay na tayo po'y natutukso, we are being tempted, bibigyan po tayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Hallelujah! Thank you, Jesus, no? Pangalawa po, no? Ito po ang pangalawa sa mga patibong. Kapag tayo po ay nakaranas po ng pagkapagod, kapaguran, exhaustion, or fatigue. Alam niyo po ba ang may panahon pag Kristiyano tayo, may mga panahon po, no? Tayo po ay pwedeng mapagod, no? Una po, ang sustaining grace ng Diyos ay tumutulong para maiwasan ang kasalanan kapag ikaw ay tinutukso, no? No? Ibibigay ng Diyos ang sustaining grace para po tayo makaligtas dyan. Ang pangalawa po, ang sustaining grace ng Diyos, ito po, God's sustaining grace will help to strengthen you. Palalakasin po tayo ng Panginoon kapag tayo po ay nakakaranas ng panlulupaypay o panghihina. Minsan, hindi ka naman talaga tinutukso, no? Pagod ka lang talaga. Ang buhay ay nangangailangan ng maraming energy at kapag tayo po ay nakakaranas ng pagod, pagod sa pagbabantay ng may sakit, pagod sa pagbabantay ng pare-parehong sitwasyon sa buhay, Lord, kailan po magbabago ang sitwasyon sa buhay namin? Kahit po may pananampalataya tayo, naniniwala po ba kayong kuminsan physically, dahil po sa pagod, physically, maging sa kaiisip, kung minsan po, no, tayo po ay, kung hindi po tayo magbabantay, magiging dahilan po yan upang tayo po ay bumitaw sa Panginoon. But because of God's sustaining grace, alalayan tayo ng Panginoon in this marathon of life kapag may napapagod po sa inyo or sa atin, pagod na sa buhay, mentally, emotionally, physically, name it, kung minsan po financially, no? God's sustaining grace will help to strengthen you. Ang sabi po sa 2 Corinthians 1:21-22, ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo. Ang sabi po ni Pablo, ang Diyos ang nagpapatibay sa amin. Sabi ni Pablo na dumadaan din po sa kapaguran ng katawan, physical, emotional, no? Lahat po sa aspeto ng kanyang buhay at sa inyo. Ang sabi po sa mga kausap niya, sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Yun po ang key. Kapag sa kabila po ng lahat ng ating kapagurang nararanasan, tayo po ay pilit at patuloy kumakapit sa Panginoong Hesus, hallelujah, nakikipag-isa tayo, hindi lamang po yung Lord Jesus, ikaw ang aking Lord, kundi sa kanyang mga panuntunan, tayo pa rin po ay sumusunod, anuman ang mangyari, kumakapit tayo sa kanya, sa kanyang salita. Ang sabi pa po ni Pablo, nilagyan niya kami ng tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu. Amen. The Holy Spirit. The Holy Spirit is God's sustaining grace for all of us upang kahit sa panahon na tayo po'y nanghihina, katulad po ng sinabi sa Romans 8:26, even in our weaknesses, maging sa panahon po ng ating kahinaan, siya ang ating nagiging kalakasan bilang patunay na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga ipinangako. Hallelujah! So kapag kayo po ay parang gusto ng sumuko,
dito sa labanan sa buhay, napagod na kayo sa sitwasyon, napagod na kayo sa lahat, exhaustion, no? Ang akin pong pakiusap, remember God's sustaining grace. At panghuli po, no? Ito po ang isa pang pitfall or patibong sa buhay natin. Ang kahirapan, sufferings, hardships, no? Sakit, emotional pain, paghihirap ng kalooban, no? Ito po, God's sustaining grace will help you to endure and keep going regardless of pain and hardships. Alam niyo po bang dito po sa number 3 na ito, may mga sakit sa buhay or sakit sa buhay na hindi nawawala agad at hindi mo naman kasalanan, yung pang masakit eh. Yun ang pinakamasakit. Wala ka namang kasalanan, pero ikaw ang nagdurusa. Yan. At kapag tayo po hindi naging maingat, no? Tayo po ay tatalikod sa Panginoon, but because of God's sustaining grace, hindi hahayaan ng Diyos na ganon. Tutulungan tayong makapagbata upang tayo makasulong anuman ang kahirapan and hardships. May panahon po, di po ba, patay mga regrets, sasabihin natin, paano kaya kung, if only, alam mo kung sanang, kumisan po, no, yung mga if only na yan, pag pinaulit-ulit na sinasabi, kung sana ganito, kung sana hindi nangyari, instead na ganun pong sabihin natin, no? Sabihin na lang natin, si Kristo, no? Ang siyang nagpapalakas sa atin. Ang sabi po ng Isaiah 41:10, no? Kapag tayo po ay punong-puno ng paghihirap, hardships, no? Sakit ng damdamin, parang ayaw mo na, halos matisod ka na, offended ka na, parang ma-offend ka na. Ang sabi po ng Isaiah 41:10, ito po ang aking last verse, if I'm not mistaken, ako'y sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sa sinuman sa atin na mayroon pong paghihirap ng kalooban, sinakta ng inyong damdamin, para bang naging unfair ang treatment ng buhay sa inyo. Nagsakripisyo ka ng marami para sa ikabubuti ng iyong pamilya, tapos ikaw ngayon ang para pang may kasalanan sa lahat. Remember kapatid, ang sabi ng Panginoon sa iyo, siya'y sa iyo, huwag kang matakot. Siya ang iyong Diyos, huwag kang dapat mangamba, palalakasin kanya, tutulungan, iingatan at ililigtas. Kaya makikita po natin dito, the sustaining grace of God. Grace is not just for salvation, it is for sustenance. Ang kahabagan, ang grasya ng Diyos ay hindi lamang para sa kaligtasan, kundi upang tayo'y alalayan. Kapag tayo po'y natutukso, masasabi nating no, sapagkat ang grasya ng Diyos, His sustaining grace will help us. Kapag tayo napapagod, no, hapong-hapon na, grace gives you strength. His sustaining grace will give you strength. Kapag tayo ay nasasaktan, grace or God's sustaining grace will help you to endure. Kaya mga kapatid ko, kay Kristo, grace is not just for salvation, it is for sustenance. Hindi ka lang basta surviving ngayon. Kapag kinumusta ka, kumusta ang buhay? Eto, nakakaraos. Hindi natin pwedeng sabing nakakaraos, kundi ang grasya ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay tinutulungan ako upang ako'y mamanagumpay dito sa buhay na ito, reigning in life, not because we are strong on our own effort. Hallelujah, hindi tayo self-sustenance, hindi tayo self-effort lang, no? Nagiging malakas tayo, nagiging mananagumpay tayo kay Kristo. We finish strong sapagkat ang grasya, the sustaining grace of God is upon us. Amen. Kaya mga kapatid ko, kay Kristo, don't give up. Stand firm in His grace. You don't have to be perfect. At po tayo, may panahon na dadapa tayong muli sapagkat we need to remain in the grace of God to reign in life. Maraming salamat po. Kaya Romans 13:13-14, let us behave decently. Iwanan na po natin ang mga masasamang mga bagay na nangyari sa buhay natin, no? Mag-behave na po tayo. Ayusin na po mga buhay natin. Wag na po sa carousing and drunkenness, no? Wag na po sa sexual immorality and debauchery, not indecent, wag na mag-away-away, magkampi-kampi, wag nang magselosan. Rather, ito po, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ,
kung paanong kay Adan at kay Eva, ang ginawa ni Adan Eva, tinakpan nilang sarili sa pamamagitan ng mga dahon, pero ang Diyos, tinakpan sila ng balat po ng animal. Sa ating pong kapanahunan, Jesus has already died for us. Ang sabi po sa Romans 13:14, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Takpan nyo ang inyong isuot nyo si Jesus. Ibig sabihin po, Jesus is our righteousness. Ano man namang pagkakasala natin, nang ito po ay ating pong pagsisihan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinakpan po tayo ng Panginoon. Siya na pong nakasuot sa atin. At ang nakikita ng Diyos sa atin ngayon, hindi na ang ating mga kasalanan, pinatawad tayo. Ang nakikita po sa atin ay ang Panginoong Jesucristo. Amen? So, meron po dito, hallelujah, na kayo po ay binabagabag pa ng inyong nakaraan. Meron pa po dito na kayo po ay alam nyo pong hindi kayo mapalagay. Alam nyo, something is wrong at nagtatago pa kayo. Alam nyo, merong bumabagabag sa inyo pero hindi nyo alam kung ano dapat nyong gawin sapagkat hindi nyo talaga alam, mga kapatid, ang ating balabal. The one who clothed us with righteousness is the Lord Jesus Christ. Amen. And by making Him as our Lord and personal Savior, bilang Panginoon at tagapagligtas, ang ating mga kasalanan, nung mula pa nung tayo panganak, nasa sinapupunan po tayo ng ating mga magulang, ng ating nanay hanggang ngayon, the moment we say, Lord, I accept you as my Lord and personal Savior, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita, Panginoon. Patawarin mo po ako, Lord. Linisin mo ko sa lahat ng aking pagkakasala. Manahan ka sa aking puso, sa aking buhay, Panginoon. At Lord, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At magmula ngayon, lalakad po akong ikaw ang aking sinusunod. When you pray this kind of prayer, mga kapatid ko kay Kristo, sa inyo po na ngayon pa lamang nakarinig tungkol sa balita ng kaligtasan, nais ko po kayong ilid sa isang maikling panalangin at kung nais nyo pong tanggapin, kinikilala ang ginawa ni Kristo. He died for you. Kapatid ko kay Kristo at sa ikatlong araw siya'y nabuhay na maguli. Kung ito'y tinatanggap mo, kinikilala mo, naniniwala ka, at ito ay pinaniniwalaan mo sa iyong puso. Ang sabi po ng Biblia sa Book of Romans, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus, He died and on the third day, He rose again. Alam niyo po, ang pangako, ikaw ay maliligtas. Kung ano man ang takot na nasa puso mo, yan ay mula sa kaaway, hindi yan mula sa Diyos. God has not given you the spirit of fear. Kaya kapatid, hayaan mong sa sandaling ito, sa lahat po ng nais tumanggap sa Panginoong Jesus, bago po ipanalangin ni Brother Ruben ang lahat po ng mga prayer requests, ang sinuman pong nais tumanggap kay Lord, ay inyo po kung sundin sa panalangin ito, pwede po kayong mag-unmute ng inyong microphone. Panginoong Jesus, Panginoon Jesus, salamat po salamat po sa regalo ng kaligtasan. sa regalo ng kaligtasan. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. at tagapagligtas. Patawarin mo po ako Patawarin mo sa lahat ng aking pagkakasala. sa aking pagkakasala. Isulat mo po Sulat mo po ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa aklat ng buhay. Papasok ko po kayo pinapapasok ko po Pasok po kayo sa aking puso sa aking sa aking puso at ikaw po ang aking Panginoon at ikaw po ang aking at Panginoon tagapagligtas at tagapagligtas mula sa araw na ito. mula sa mula araw. sa araw na ito. Patawarin mo po ako Patawarin mo Patawarin niyo po sa lahat ng aking pagkakasala. aking lahat ng lahat ng aking pagkakasala. Linisin mo pagkakasala. po ako Linisin niyo po ako sa pamamagitan po ng iyong banal na dugo. Sa sa pamagitan pamagitan ng iyong banal na At dugo. mula sa araw na ito, At mula sa araw na ito, akayin niyo po ako akayin niyo po ako tungo sa kaligtasang ibinigay mo tungo sa tungo sa kaligtasan na ibinigay sa mo banal na pamumuhay sa banal, sa banal na pamumuhay sa tulong ng Santong Espiritu. sa tulong, sa tulong ng Santong Espiritu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Panginoon, Thank narinig you. mo po tumanggap sa iyo sa oras na ito, O Diyos.
I pray, Lord, i-cover mo po sila sa iyong Santong Espiritu. Amen. Ang banal na Espiritu ang gumabay sa kanila, O Diyos, Amen. at maging mananagumpay sa kanilang paglakad, kasama ka mula sa araw na ito. In Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po for listening and for giving the Lord Jesus Christ a space in your heart to reign in your heart. Respect. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Nor.